Makalipas ang isang dekada, katotohanan at hustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise. Isang araw bago ang ikasampung anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan. Tukol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres. May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po yun po yung ginawa ng prosecution. Kaya kung ibase ko lang po sa final po ng prosecution, ang paniniwala po nila ay makakatulong yun sa investigasyon. Sa usapin naman na i-freeze ang anumang perang kasama sa mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo, nilinaw din ni Andres na hindi ito automatic freeze order sa bank accounts ni Duterte. Sa filing po ng defense noong June 26, 2026, na public redacted version sa paragraph 3 po, the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po. Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant. Dahil gustugin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant na meron na siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sekreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno. RR Tubise para sa Bayan.